Isa ang immigration sa pinakatinututukan ng marami sa Canada. At sa bagong poll ng Omni News at Leger, kinonsulta ang opinyon ng mga immigrants kaugnay dito. At sa likod ng datos, mga karanasang sinasalamin ng kwento ng mga migrante. Sa December 1 to 3, ano yung mga test mo nun? Is it difficult yung mga test mo? Ang tila simpleng kwentuhang ito, para kina Grace at Leila Mostrada, isang sandaling hindi nila isinasawalang bahala. Tapos, wait, anong kakainin natin? Taong 2022 nang dumating sa Canada bilang permanent resident ang ngayon university student na si Leila. Isang reunion sa kanyang inang si Grace matapos mawalay dito ng halos 10 taon. Very special siya sa akin kasi ngayon meron akong chance na abot kamay ko na yung mama ko. Talagang, like literally. So, sobrang special siya sa akin kasi nung umalis siya, I think grade 4 lang ako noon. So, sobrang bata pa ako. Yung kapatid ko, sobrang mas bata pa sa akin. Naging posible raw ang pagsasama ng pamilya dahil sa pagpupursige ni Grace na makuha ang permanent residency sa Canada. Estadong ilang taong tinrabaho. 2018 nang dumating si Grace sa bansa bilang child caregiver. Matapos ang ilang taong paglilingkod bilang domestic helper sa Hong Kong. Nang pansamantalang magbukas ang temporary to permanent resident pathway noong 2021, hindi na raw ito pinalampas ni Grace at nagsumite ng aplikasyon na naging daan para maging permanent resident siya at ang 2 anak sa Canada. I've been working for this Canada, let's say Canada dream for so long. Masasabi ko na us being here is like a fulfillment of that little dream for myself. Because I know na magkakaroon din sila ng magandang future sa Philippines, but I want to give them a better one, which is here in Canada. Simula 2026, nakatakdang bawasan ng federal government ang bilang ng mga tatanggaping temporary at permanent residents sa bansa. Desisyong tila refleksyon din ng bagong poll ng Omni News at Leger, kung saan maraming immigrants suportado ang pagbabawas ng mga tatanggapin sa Canada. 67% ng higit 1,500 tumugon ang nagsabing dapat mas mababa sa 300,000 bagong immigrants ang tanggapin ng Canada kada taon, habang 40% ang nagsabing dapat mas mababa pa raw ito sa 100,000 newcomers. Ang pamilya Mostrada na nakita ang epekto ng paglimita sa bilang ng mga migrante at pahirapang pagkuha ng permanent residency sa bansa. Hiling ay simpatsya sa mga taong naiipit sa pabago-bagong polisiya sa immigration. I think us as immigrants and the Canadian community, we all should work together. We should be supportive. We should be empathizing with those families, with those applicants, because especially as immigrants, because we were once in that position as well. Gayunpaman anya ang mga aplikante, dapat din daw maging bukas sa mga realidad ng buhay sa Canada ngayon. Naniniwala ang mga tumugong immigrants sa survey. Dapat balansihin ang immigration sa housing at infrastructure capacity, economic growth, at pagsigurong patas at maayos ang pagpoproseso ng mga aplikasyon. Kailangan ng policy stability. Hindi ito ang first time na nasabi ko ang policy stability dahil kapag pabago-bago ang polisiya natin pagdating sa immigration, naguguluhan ng mga tao, nagkakaroon ng mga broken expectations both from the immigrants themselves pati na rin sa mga receiving communities. Pangalawa, kailangan palakasin pa ang communication strategy ng ating demographic plan for Canada. Dahil hindi lang po ito question ng immigration, question po ito ng survivability ng ating pension system, ng ating healthcare, ng ating education, at lahat pa. Ang mag-inang Mostrada na halos 1 dekadang nalayo sa isa't isa. Patuloy daw na pinapahalagahan ang bawat segundong magkasama sila sa Canada. Ngayon na parang lagi na kaming magkasama sa hapagkainan, it's so, I appreciate that more. Kasi before, barely lang namin magawa yun as a family. Teresa Redula, Omni News, Toronto.